Dati, ang nakabangayan nito pong si Senator Panfilo Lacson ay si Senador Dante Marcoleta. Nasaan na po itong si Marcoleta ngayon? Nakakulong na po diyan sa Payatas, Quezon City, yung bagong Bureau of Jail Management and Penology Facilities diyan. Kasama niya doon sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, itong si former Congressman Mike Defensor at iba pang mga sangkot sa korupsyon sa kasalukuyan. Ngayon, sino po ba ang kabangayan nitong si Ping Lacson? Si Senator Alan Peter Cayetano. Kaliwat kanan po ang palitan nila ng mga maanghang na salita, akusasyon. Ito pong si Alan Peter Cayetano, nag-i-insinuate po ito na yung yaman ni Senator Lacson ay galing sa hindi tama. Agad po diyang nag-react itong si Senator Lacson. Ikinagalit ito ni Lacson, talagang hindi niya matanggap kapag ka ang integridad na daw ng kanyang pagkatao ang pinag-uusapan. At sabi nga po dito sa balita, mamamatay ako na hindi ako korap na public official, ayon po kay Senator Ping Lacson. Iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang ay ang pagiging tapat, kaya kumpiyansan niyang masasabi na hindi siya naging korap at hindi kailanman magiging korap na lingkod bayan. Si Alan Peter Cayetano kaya mga tol, kaya kayang sabihin ang mga ganitong kataga? Syempre, after all, salita. Pero dapat malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa kanilang mga gawa. Dito po, sa naging interview kanina kay Senator Ping Lacson, nina DJ Chacha at Ted Pailon, mababakas po natin sa mga sinasabi nito pong si Senator Lacson ang inis kay Senator Alan Peter Cayetano. At mukhang seryoso po itong si Senator Lacson na ipakulong itong si Alan Peter. At mukhang hindi niya gagawin mag-isa yon, sapagkat meron pong nag-aalok ng tulong. Sino po? Yung kapatid mismo ni Alan Peter na si Lino Cayetano. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Magandang umaga sa atin lahat. Good morning, sir, and happy Monday. Yeah, happy Monday. Happy week ahead. Opo, yes, sir. Ito si Chacha. Yes, Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng isang real estate deal, na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil, parang hulug-hulugan. Makasingit lang mga tol. Ito yung patotoo na kapag ka nasa private sector ka, magiging mayaman ka, ikayayaman mo talaga. Kaya totoo yung sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na kung gusto mong magpayaman, huwag kang maghangad na maging public official. Pero nagtataka tayo mga tol, ang dami-daming mga gustong maging public official. Ano bang meron sa paglilingkod bayan? Ako sa totoo lang, naranasan ko nang maging pulis. At sabi ko sa inyo, hindi ko ikakayaman ang pagiging pulis. At ganun nga ang nangyari. Naniniwala ako na kapag ka ikaw public official, kung ano lamang yung yaman mo nung pumasok ka, maaaring madagdagan lang ng bahagya pero hindi ka talaga lubusang magiging mayaman. In fact, sa aking karanasan mismo, mas nakabuti pa sa buhay ko nung ako po yung umalis na sa pagiging pulis. And tingin ko ganun din naman dito sa mga taong gobyerno. Kung gusto nyong magpayaman, sana wag nyong gamitin ito pong posisyon ninyo sa kasalukuyan. Ang dami-daming mga mayayaman na politiko, pero parang
ang hirap isipin kung paano sila yumaman. Isa po dyan, yung day 7 ng trial mamaya, si Sara Duterte. Kaya aabangan po natin yan, 2:00 ng hapon mamaya. Pero balik muna tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ninabot pa ng maraming problema, yung nakapili. So, hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. Oo. So as a private Ang individual, emphasize ko lang dito, Yes DJ, po. kasi, alam mo, I think I've said enough. And even more, dahil sinagot ko, dahil alam mo, pag inatak naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, sumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news ng kanya sinasabi dahil nanguhula siya, dumoble. Sinurito pa nga siya, hindi dumoble, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax return Yun. sa taxable years 2023 and 2024. Yan ang pinakamahalaga. No? Kaya kaugnay na impeachment trial ni Sara Duterte, sana makita ng publiko kung ano ba yung income tax return niya. Kasi yun yung magsasabi kung totoo ba na ang yaman mo ay angkop doon sa SALN mo at saka doon sa, syempre, binayad mong mga buwis. Sa bawat kinikita kasi natin, mga tol, may katumbas po na buwis yan sa ating gobyerno. Dito, ako mismo halimbawa, di ba, lagi ko sa inyong kinukwento kung magkano kinikita ko dito. Hindi naman kasi ako malihim na tao. At kaya kong sabihin yan dahil ako'y sumusunod sa batas. For example, ang kinita ko ngayong April, ipakita ko sa inyo mga tol, ganito tayo ka-transparent. No? Kasi, ito ipapakita ko po sa inyo. Para lang magkaroon kayo ng idea, mga tol. Yan. Ang kinita ko po from April, May at June, ibig sabihin yan, second quarter yan. Makikita nyo po dito sa mga bank statements, no? Noong April, ang pumasok ay 205,000. Yan, 205,000. May ay 232,000. At June, 438,000. Ngayon, ito total mo yan. I-add mo. Tapos ang kabuuan yan, babawasan ng tax. Dapat ka magbayad sa gobyerno. Ang total niyan, mga nasa 900,000 pesos. No? Ulitin natin Baka magkamali ako ng computation 200, 400, saka 400 plus 900,000 yan. Magkano ang bayad ko sa tax dyan? Sinabi ko na sa inyo, para pa lamang po sa tinatawag na percentage tax, nasa 30,000 pesos, 3%. Tapos, sa August, magbabayad ako ng income tax para sa period na yan. Approximately, mga nasa 70,000 yon, no? Kasi graduated yung mga accountant, alam po itong sinasabi ko. At yan kasi yung sinasabi sa akin ng accountant ko. In short, mga tol, kung ang taong gobyerno ay nagbabayad ng tamang buwis sa kanilang mga negosyo, makikita po natin ito doon sa income tax return nila at maibabangga sa dinedeklara nilang yaman. How about kung meron silang bangko? Tapos sa loob ng bangko na yon ay may mga perang hindi maipaliwanag kung paano nagkaroon, kung ito ba'y akma doon sa deklarasyon nila sa kanilang income tax. Doon na ngayon malalaman kung corrupt ba o hindi ang isang taong gobyerno. At dito, maganda tong ginagawa nitong si Senator Ping Lacson. Bakit? Kasi sinasabi niya yung kanyang ibinayad na buwis. The moment na sinabi ni Senator Lacson yung kanyang ibinayad na buwis, magkakaroon ka ngayon ng rough estimate. Kung 10 million ang binayad niya para sa kanyang income tax return, aba, malaki po ang kanyang naging gross sales. Hindi yan bababa sa 100 million pesos. At makikita natin yon sa kanyang income tax records. No? Na ngayon, in comparison kay Sara Duterte, pilit na pinipigilan
ng mga abogado ni Sara Duterte. Pagdating naman dito kay Alan Peter Cayetano, kaya niya kayang sabihin kung magkano ang ibinabayad niyang buwis? Pag hindi niya kayang sabihin kung magkano ang ibinabayad niyang buwis, katulad ng kakayahan ni Senator Ping Lacson na sabihin kung magkano ang ibinayad niyang buwis, baka may problema kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero yan lahat malalaman natin dahil dito seryoso itong si Senator Ping Lacson na kumalap ng mga ebidensya at ipakulong itong si Cayetano. Oo. Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, ano, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. Oo. So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8. Kasi yung ibang, siyempre, may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinapal ko ng tama. Kasi nagko-consult din ako sa mga kaibigan ko na taga-PIR. Mas mainam na yung ganon para kwentas klara. Okay. Pero para mag-insinuate, ano, na parang purap ako dahil nagdoble, hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang ano ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako, at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lord, pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP. Sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong 320 plus million dollars, ano? Cash in some foreign bank. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na Citibank sa Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin. Paki-certify nga kung ito ba'y... Kasi nag-alala ko na, baka nilagyan na kung sino yung nag-open ng bank account para sa akin. Pwede i-withdraw rin para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. At sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. Kasi, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na lalalim ng lalalim hanggang sa matabunan akong matabunan. Kaya sinagot ko na kagad. Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito. Para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen. Maganda yung tanong na yan. Maganda yung tanong na yan, mga tol. Kasi kung walang nililihim si Senator Ping Lacson, kayang-kaya niyang sagutin yan. No? Ako kasi, I am very proud to say na sa ngayon, nagko-comply ako religiously sa pagbabayad ng buwis. Kaya sa mga kapwa ko content creator, lalong-lalo na rin sa mga DDS na kung may question sa akin, ako'y daw bayaran o kung ano-ano pa, syempre sila ang magpapatunay. Pero kahit hindi sila magpatunay, kaya kong patunayan na lihitimo lahat ng mga pumapasok na pera sa akin ngayon. At yan naman ay galing lang din naman dito sa social media. Ngayon, sasabihin nila, hindi mo naman idedeklara na ikaw ay tumatanggap ng pera. Alam niyo, dalawa lang naman yung pwedeng mangyari. Ang pagtanggap ng pera ay sa pamamagitan ng pagpasok nito sa bangko o pagtanggap ng cash. Ako, willing akong ipa-search ang bahay ko para lamang malaman ng lahat na wala akong iniimbak na malaking halaga ng pera dito. At willing din akong i-open ang lahat ng mga bangko na meron ako para maipakita sa inyo na wala rin ganong kalaking halaga. Sapagkat yung kinikita ko ngayon, sapat lamang talaga. Madalas nga nakakapangutang ako sa mga kaibigan po natin dito. Sa mga manonood natin mismo, alam nila yan. Makapal ang mukha ko at ako'y nagsasabi na mangungutang talaga ako. Pero, syempre, pagka oras ng bayaran, binabayaran ko naman po yon. Kung hindi ko man mabayaran, nakikiusap ako. Hindi ko
hindi ko kinakalimutan. Kaya sa puntong iyon, masasabi ko na wala akong nililihim. No, wala akong ginagawa na hindi tama, lalong-lalo na yung compliance ko sa pagbabayad ng buwis. Pero babalik tayo sa mga taong gobyerno. Kay Senator Lacson, mukhang walang duda, kaya niyang gawin yung mga ginagawa natin. Kay Alan Peter Cayetano, kaya-kaya niya. Higit sa lahat, yung inaantabayanan natin na impeachment trial ni Sara Duterte, kaya-kaya ni Sara Duterte sabihin ang lahat. Mukhang hindi, kasi pinipigilan nga nila na makita ito ng publiko. And we are hoping na mamayang 2:00 ng hapon, sa magiging desisyon ng impeachment court, sana buksan po itong mga bank at tax records ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. At kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income tax return. Oo. Yan, confidential yan eh. Patunayan, pagka inilabas yung income tax return mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang Yun. binayaran ko. Diba? Para napakita ko, no? Tama yun mga tol eh. Sa pamamagitan ng pagkukusa, pinaliwanag ko na sa inyo kanina. No? The moment na sabihin mo kung magkano ang tax na binayad mo, makukompute ng mga nakakaalam, particular mga accountant, kung magkano kinita mo sa isang taon. Quarter at taon. Ganun lang yung kasimple. Kaya nagtataka ako dito kina Sara Duterte, sinasabi nilang wala silang ginagawang masama, lahat daw lehitimo ang pinanggalingan ng kanilang yaman. Pero bakit nila itinatago sa harapan ng publiko? Bakit ayaw nilang, total, inaakusahan sila, patunayan na, isasampal ko sa pagmumukha ninyo ito yung income tax ko. At hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Pero hindi nila kayang gawin eh. Kaya nakakapagduda talaga mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig po dito sa paliwanag ni Senator Lacson. Sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga. Oo, so At ako naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga, sige. oo. Pero para, para palawagin ko pa itong usapin nito, kaya nga tinapos ko na. And ang kwento nga sa kanila, para maliwanag, ako, wala akong insertion. Kaya yung insertion na 6.79 billion peso. Nako, ang laki. Sa 2025, gaa pa lang yan. Ang laki Hindi ng nga ito insertion ma-address mga tol. 6 billion ang insertion di umano ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero syempre, hindi naman porket may budget insertion, meron ng korupsyon. Kaso lang mukhang iba yung sinasabi ng kapatid ni Alan Peter na si Lino. Kasi ayon daw dito kay Lino Cayetano, marami siyang alam na ghost project diyan po sa City of Taguig. Ayaw niyang sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Oo. Out of the 70 projects sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So, ang na-implement niya, 6.715 billion. So, ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami Yari ka, para may pakita. Alan. Ito is subject to validation, of course. Pero may mga nakita kaming kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi Yari ka. Tanong ko lang kayo mga tol, gusto nyo din bang makulong itong si Alan Peter Cayetano? Comment nga po kayo ng inyong opinion. Gusto nyo bang makulong si Alan Peter Cayetano? Paki-comment nyo po dyan sa chat area mga tol at sa comment section. Well, I'll give it back to him. Oo. Senator Ping, sir, napapanood nyo ba itong mga live vlog na ito ni Senator Cayetano? Napapanood nyo ba mismo itong weekend? Makailan ito? 3 yata ang kanyang live vlog at kayo po ang isa sa kanyang mga ini-starring. Hindi ko pinapanood. Kaya lang yung isa kong staff, pag naman padalan ako ng tama rin, sabi ko, ignore mo na lang yan kasi nasagot ko na. Huwag mo na ako papadalan para alam mo, hindi naman worth kasi karamihan nonsense eh. Name calling, insult, tapos nagdi-deviate sa issue. Hindi naman talaga kinoconfront yung mga issue. At siya, walang ginawa lang kundi mang insulto. Sabi ni Kuya Ado Barangco, Tol Top 1, sana madaliin na ang pagpapakulong sa kanya. Sana nga po, upang matigil na ang pagdadakdak niya sa impeachment hearing. He wasted too much impeachment and viewers' time. Nakakasuka na. I agree. No? Alam niyo sa totoo lang,
pag nakulong itong mga katulad nitong si Alan Peter Cayetano, bibilis lalo ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi ang tagal eh. Sila yung mga dahilan kung bakit tumatagal. Ang daming mga sinasabi na hindi naman related sa impeachment trial. Nagpapatagal lamang doon sa sana mabilis na trial. Pabor nga dapat kay Sara Duterte kung mabilis ang trial, di ba? Malalaman na ng publiko kung siya ba'y guilty o hindi. Pero ano ginagawa ng mga kaalyado niya? Laging mga nagre-raise ng mga concern at issues which is hindi naman related doon sa impeachment trial. Kung ano na sinasabi. Walang sense eh. So, from here on, sabi sa staff ko, ignore mo na lang niya, huwag mo na lang akong padalhan. Opo. Kasi sa mga nakakapanood sa kanya, kaya nga po napakainam din na nandidiyan kayo, paano po dapat ito tangkilikin ng mga nakakapanood sa kanya, either supporter niya or hindi man, yung mga sinasabi, halimbawa, na kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo attack dog ninyo. Alam niyo ho, yung masakit man pakinggan, nakakairita, pero hindi ho ba bilang isang senador, public official, kami po ay obligado magtanong sa inyo ngayon, paano namin po ito dapat tanggapin ng mga nakakapanood rin dito po sa kanya mga sinasabing ito? Wala naman kasi pinag-uugutan, pwede. Alam naman natin na puro salita lang ito na wala ang Isingit nga natin ito mga tol, no? Mukhang delikado si Alan Peter Cayetano talaga, no? Kasi dito sa separate interview kay Senator Lacson ng Billionaire News Channel, sinabi niya na kilala niya ang di umano'y bagman nitong si Alan Peter Cayetano. Senator Panfilo Lacson on Sunday claimed that he has identified the alleged bagman handling kickbacks for Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano over anomalous flood control and slope protection projects. Nako! May kalalagyan yata talaga itong si Alan Peter Cayetano, kaya babalik ako dun sa sinabi ko kanina sa unang live natin. Baka mabuo na yung BJMP, Bong, Jinggoy, Marcoleta, and lastly, Peter, referring kay Alan Peter Cayetano. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa interview ni Ted Filon kay Senator Ping Lacson. patihan. Alam mo, pakawala ng Malacanang, ako nga nagbulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, Amena Pangandang. Sa akin nga nanggaling yun eh. Kung pakawala ko ng Malacanang, bakit dapat pinili? Tapos, iintrigahin niya pa yung lahat ng hindi ko naman nakaaway si Senator Chief Sotero, hindi ko naman nakaaway si Senator Villanueva, hindi ko nakaaway si Senator Tulfo. Pero tuturo niya, nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Yung flood control, tutuloy yan. Nag-uusap kami ni Senator Tulfo, siya yung chairman ngayon, at ibibigay ko sa kanya yung mga dokumento at kung sino man yung mga resource person na pwedeng imbitahin. Ito lang issue ng flood control. Nabanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, lumilihis na. May sinasabi siyang Bersamin. Correction tol, Petra. Petra ba? Bakit Petra? Totoo ba yung sinasabi ni Ramon Tulfo na bakla itong si Alan Peter Cayetano? Kasi kung ako tatanungin ninyo, ayokong maniwalang bakla siya eh. Pero kung gusto nyong paniwalaan bakla si Alan Peter Cayetano, nasa sa inyo yan mga tol. While, yung mga ganun po na mga kumbaga nahinto yung inyong investigasyon during that time na kayo po ang chairman, nung ika niya papunta na ho sa Malacanang ang tinutumbok po ng ang issue. Again, Ted, hindi totoo yan. Alam mo, kaya na-suspend yung hearings doon. Inintay kong makumpleto yung signatures sa aking partial committee report. Kasi kung nakompleto yun, i-report out ko sa floor, sponsoran ko, i-debate namin, at kung ma-adapt yun, tuloy-tuloy i-resume parang phase 2. Kasi natapos na yung phase 1, napakarami, natambakan na kami ng mga information, marami na napila ng kaso. Kaya ang ginawa ko nga, kahit i-report ko sa floor, pinadala ko na lamang sa ombudsman. At hindi naman sa pagmamalaki, Ted, malaki naman ang na-contribute ng Blue Ribbon Committee under my watch doon sa mga umuusad na mga kaso ngayon sa ombudsman pati sa Sandigan Bayan. So, alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis eh. Para alam mo, split tactic.
kasi papunta sa Taguig yung usapin. Ngayon, lalo niyang alam mo yung sinasabing you poke the bear. Nananahimik ako, hindi ko nga siya pinapatulan pati naman yung integridad ko. No? Atake niya pa. Alam mo, ito lang yung Yun ang pagkakamali, sabi nga ni Venus Salvador. Nagkamali siya ng kinalaban. Si Ping, idol niya daw. Oh, God bless you to po. No, mukhang nagkamali talaga ng kinalaban si Alan Peter Cayetano. Yung kumalaban kasi kay Senator Lacson, mga nakulong na no? Ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nakulong din, pero nakalaya. O, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong nangyari? 'Di ba, nagkainitan din ang administrasyong Duterte at si Senator Ping Lacson. Ngayon, nakakulong na si Rodrigo Duterte, no? Si Rodante Marcoleta, banay-banat kay Senator Ping Lacson, nakakulong na rin ngayon si Marcoleta. Kaya Alan Peter Cayetano, sige lang, patuloy mong banatan si Senator Ping Lacson, tingnan namin kung makukulong ka din kinalaunan. pamana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala naman sila maipamana kasi mahirap lang kami. Pero para atakihin mo yung inalagaan ko since na pumasok ako sa servisyo, even in my previous life, medyo masakit yung Ted. Kung hindi mo sasagutin, alam mo yun, umabot ako sa noong 2001-2002 nung binabanatan ako. Nahihiya nga ako pumasok sa restaurant na noon kasi tuwing papasok ako nagbubulungan at ang feeling ko naniniwala sila sa mga binato sa akin. So, Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong informasyon? Kasi mukhang ito rin yata ang nagpa-excite doon sa kabilang kampo kung bakit siya naging ganun. Ang kanyang mga sinasabi. Hindi district engineer, said city engineer. Oh. City engineer. Ang gumagamit siya ng 2 aliases. At ang kanyang win-loss record sa 2 aliases niya, Yari talaga mga Cayetano dito. kalating bilyong piso. Isang 374 sa isang alias, isang 124 yata doon sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning, losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys na ako rin yung nag-expose. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identified ko na nga yung kanyang bagman. Yari! Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa aming baol. Kasi noong kami... Mukhang may kalalagyan talaga si Alan Peter Cayetano dito. Sige daldal ka ng daldal Banat ka ng banat kay Senator Ping Lacson Yan, sineryoso ka tuloy ni Lacson. Nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing. Siyempre, nag-prioritize kami. Natambakan kami sa Bulacan, sa Occidental Mindoro. Ang daming information. So, parang na-set aside yung Taguig, na-set aside yung mga ibang lugar. Meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabayan kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, pinukaw niya itong usapin na ito. Ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig. Yari ka. Ipaliwanag kung saan natin. Yari ka, Alan Peter Cayetano. Malakas ang paniniwala ko dyan na may kalalagyan itong si Cayetano, mga tol. 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project yan, Vizcaya Isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong kopya ng mga cheque. Nako. Pero ito, dinedevelop ko, work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam mo, nag-overlap yung linear, yung distansya sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na kickback. So, yung iba naman, pinatong-patong at kung ano nung ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa kinumpuni. Parang nagiging musika sa pandinig ko yung mga sinasabi ni Senator
Panpilo Lacson, mga tol kasi sa totoo lang, rinding-rindi na ako dito sa mga pinagsasasabi ni Alan Peter Cayetano Puro panggagaslight sa harapan ng publiko. Para bang siya'y walang bahid ng karumihan kung magsalita sa kanyang kapwa senador at mga taong gobyerno. Pero ngayon, lumalabas mukhang merong itinatago itong si Alan Peter Cayetano. Salamat sa inyo, Senator Ping Lacson. Sana ituloy niyo po yan. Sana, katulad ni Marcoleta, makulong din itong si Alan Peter Cayetano. Yun, kakalkalin namin lahat yan para maipakita, ma-improve po yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig. Opo. Anong mga taon itong pinag-uusapan natin na implementasyon ng mga questionable proyektong ito sa City of Taguig, Senator? 2020, I think speaker yata siya yung panahon na yan. Speaker of the House. Opo. At meron pong report daw na mismong ang kapatid ni Senador Cayetano na si former Congressman Lino Cayetano ay nag-volunteer ng informasyon? O yan na. Totoo yun. Isa sa mga true Yan na. intermediary, merong nagsabi sa akin kung pwede raw tumawid at kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gustong tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam Naku. sa mga ghost projects sa Taguig. Nako, dating mayor yan, dating congressman. Kaya alam niya mga nangyayari dyan, sigurado yan mga tol. Ngayon, mukhang titistigo pa yata, laban dito sa kanyang kapatid. Ang sakit din ng politika, mga tol. Pero siyempre, hindi naman pwedeng kahit kadugo mo, kung mali naman ang ginagawa na, lalo sila'y taong gobyerno, kakampihan mo pa rin, di ba? Kaya sana, kung meron mang alam si Lino Cayetano, sabihin niya na lahat, no? Huwag niya nang tingnan pa yung pagiging magkapatid nila dahil ang usapin po dito, sila yung mga taong gobyerno. Pinagkatiwalaan po sila ng taong bayan kaya dapat yung tiwala na yun hindi po masira. Otherwise, baka pati kay Lino Cayetano masira ang tiwala ng taong bayan. Aabangan natin yan mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Yan, kinukop ko lang yan na verbatim. So, kinukuha ko yung kung pwedeng makuha ko yung number at sa kasalukuyan sa ngayon, hindi pa nasa-set yung aming pag-meeting. Pero ganyan talaga katalabak. And hopefully, hindi magbago ang isip ni Lino Cayetano. Kasi siya mismong, kinlarify ko ba sa akin, nagparating sa akin, siya ba mismo ang nagsabi na gusto niya makipag-ugnayan sa akin? Sabi niya, yes. Sabi ko, I'm willing. Opo, yung pong panahon naman na nagpapatalo o engage po sa casino itong city engineer ng Taguig, anong mga taon din po yon ang binabanggit nyo na kalahating bilyon ng transaksyon sa casino? Let me check, Ted. Hindi ko na natingnan yung taon. Basta ang binigay lang, ang nakita ko lang na record, yung kanyang aliases, yung pangalan niya ginamit na, yung alias na ginamit siya. Dalawa. Ganun din, parang BGC Boys. Meron siyang, kung hindi SS, driver's license, you can just imagine kung paano papurat din tong gobyerno. Paano ka makakakuha ng driver's license sa ibang pangalan? Samantalang picture niya yung nandoon. Para na yung BGC Boys, di ba? Paano sila nakakuha ng ganyan? So, patindi talaga yung anomalya sa mga ahensya natin. Yung pong claim ngayon ng kampo po nitong si Senator Cayetano, ng kanyang mga supporters na dito po personalan na nakafocus ngayon sa Taguig kasi nga dito po sa mga nangyayari ngayon in the Senate. Ano po yung reaction doon? Well, he asked for it. I'll give it to him. Ito pong usapin. No? Ikaw hahamon na hamon ka Sige. Ito ngayon, ibibigay sa'yo ni Senator Ping Lacson. At sana talaga malaman natin ang katotohanan dito. Hindi porket kritiko ako nitong si Alan Peter Cayetano, 100% galit ako sa kanya. Hindi po. No? Ang sa atin, naiinis ako sa kanya, hindi personal, kung hindi sa kanyang mga ginagawa. No? Yung pagiging di umano'y bading niya nga, wala akong pakialam dun Pero nababanggit kasi madalas, hindi lamang ng katulad ni Ramon Tulfo, kung hindi kayo na rin mga manonood natin dito. Pero yun ay wala akong pakialam kung tutuusin. Ang sa atin lamang,
hindi tayo dapat magkaroon ng isang senador na corrupt. No? Tama na. Panahon na para lahat ng mga corrupt kalusin, ipakulong. At sana, Senator Ping Lacson, kung mga impormasyon yung natatanggap na yan ay may katotohanan, sana konting bilis po. Konting bilis po. Talagang nais natin malaman ang katotohanan dito at kung may kasalanan si Alan Peter Cayetano, dapat siyang makulong. Ng joint venture sa BCDA na as nabanggit ni Director Matibag, kung magbabalik tanaw po tayo, I remember before kayo ho mismo, no, when you were a sitting senator during that time na may question dito at si Senator Frank Drilon din ay nagsabi nga na ito dapat imbestigahan. Dati pa ho meron ng mga binabanggit against you si Senator Cayetano during that time that he was Speaker of the House. Do you remember that? Yes, ganyan sa talaga eh. Kapag nasasanggi siya, alam mo, ang buwelta niya kagad mag-insulto, babaguhin, ibahin yung issue. Yeah, I remember that. Ang kino-question ko noon, paano yung pondo na ilipat sa isang foundation, private foundation? Naalala ko nga si Napolis eh. Kasi yung foundation na yan, siya yung chairman, yung SEA Games, yung PhilSoc. Anyway, Organizational or Organizing Committee Foundation Incorporated, chaired by Alan Cayetano. So, ang initial findings yata ni Director Matibag, siya ang chairman, pero nung tinignan yata yung GIS, yung Articles of Incorporation, o yung foundation, yung sa charter, wala yata yung pangalan niya. So, yun ang inindisgan nga yun ni Director Matibag, sa narinig ko. Pero sa akin nun, ang akin kasi concern ako sa budget lagi nun eh. So, ang tinanong ko, Tabuan, bakit ang mga DDS magaling mag-gaslighting? Pagka gumagawa ka ng mali, ganun talaga. Di ba? Kasi kung hindi ka naman gumagawa ng mali, walang dahilan para mag-gaslight ka. Ang nakikita natin ngayon, ang lahat halos na mga nai-involve sa mga samot-saring kontrobersiya, mga DDS eh. May mangilan-ngilan na hindi DDS, pero still, pagka na-involve sa kontrobersiya, nanggagaslight. O katulad ng mga hindi DDS na sinabunuan, no? At iba pang mga napagkakasuhan dyan na ayaw umaming DDS sila. Pero sinasabi nila, hindi sila may kasalanan. Tapos, magtututuro sila. Yun yung mga typical na panggagaslight sa harapan ng publiko. Pero, majority ngayon ng mga nakasuhan, mga DDS. Kaya yun ang tamang sagot doon sa tanong mo, Tol. No, bakit sila magagaling sa panggagaslight? Kasi may ginagawang mali. Kung wala kang ginagawang mali, walang dahilan para mang-gaslight ka. O yan maraming salamat sa inyong mga tol. Magkita-kita tayo later sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.